Kaugnay sa pagtutol ng Senado na hawakan ng komite ni Senador Trillanes ang investigasyon sa Bureau of Immigration. Mga kapanayam natin live mula sa Senado sa Pasay City, si Senador Antonio Trillanes mismo. Magandang umaga po sa inyo, Senador. Magandang umaga po sa inyo, kasamang Howie at sa ating mga televiewers. Okay, Senador, bakit dapat mapunta sa inyong komite ang investigasyon sa umunoy korupsyon sa Bureau of Immigration? Base po dun sa resolusyon na inihain ni Senator Frank Drilon, ang end nung ang pinakang gusto niyang dulo nung magiging investigasyon ay ma-reorganize yung Bureau of Immigration. So yun po yung thrust nung investigation ng kanyang resolusyon. Kaya it falls under my committee, doon pa lang sa pangalan, Committee on Civil Service and Government Reorganization. So, yan po ang basis. Okay. At ano naman yung justification daw na kailangan i-reorganize pa ang Bureau of Immigration? Dahil nga po, maraming mga anomalya na nare-report sa atin. Hindi lang itong bribery scandal na ito. Marami rin yung mga information na mga ino-offload yung mga OFWs o yung mga nakukursonadahan na i-extort ng mga ilang mga tiwali na miyembro ng Bureau of Immigration. Kaya po lumalabas yung mga ganyang proposal. Pero yan po ang isa lang sa iimbestigahan para makita natin yung pinakang mga problema dyan sa organisasyon na yan para kung makapaglabas tayo ng mga ibang proposals para mabago ito at lalong gumanda yung pagsiservisyo. Okay, pero yung karamihan ng mga kapwa senador ninyo ay sinasabi na kailangan daw nasa ilalim ng committee ni Senator Richard Gordon, yung Justice Committee. Dahil nasa ilalim naman daw ng Justice Department yung Bureau of Immigration. So, tinututulan nyo ba yung ganung pananaw? Actually, definitely ho, no? Kasi, well, pwede nilang i-justify sa ganong pananaw. Pero sa totoo lang, nag-overlap po yung mga committees namin in some cases. Pero the resolution was specifically worded para nga mapunta doon sa aking committee kasi ang trust is about the reorganization. Pero ito lang naman ho yung ang gustong mangyari nila Senator Gordon at nila Senator Zubiri na wag kong maimbestigahan itong bribery scandal nila Secretary Aguirre at ng mga BI officials at ni Jack Lam dahil alam nilang hindi nila ako mapipigilan. Ngayon gusto nilang sila yung maging hahawak ng hearing na sa ganon pwede nilang ma-whitewash kagaya nung nangyari dun sa EJK hearings dun sa mga nakaraang buwan. Okay, pero natalo na nga kayo sa botohan. Pero sabi niyo nga, hindi pa rin kayo mapipigilan. Meron bang ibang avenue para maimbestiga itong sinasabi niyong bribery scandal kaugnay ng Bureau of Immigration? Sa ngayon po, nakabinbin sa Committee on Rules. So, naabangan natin kung ano yung mga magiging resolusyon ng Committee on Rules. Then we will take it from there. But for the time being, uobligahin natin ito si Senator Gordon na mag-conduct ng hearing nga. Kasi sabi niya, ay noong una, nung nag-press conference siya, tinanong siya tungkol doon sa issue na to, ang sabi niya, wala siyang planong mag-investigate. Kaya nga nagtataka ko, wala pala siyang plano mag-investigate, tapos ngayon biglang nakikipag-agawan siya dito sa resolution na ito. So ngayon, uobligahin natin siya na mag-conduct siya ng committee hearing tapos makikita natin kung patas yung magiging pag-conduct niya unlike nung mga nakaraang hearings na kinonduct niya. Okay, kung sakaling ang pumabor sa inyo itong Committee on Rules, sino-sino po ang mga balak ninyong ipatawag sa investigasyon? Ipapatawag po natin lahat ng mga pangalan na nasangkot dun sa issue na yan. Tapos tatawagin din natin yung mga previous immigration commissioners para
flesh out natin yung iba't ibang problema ng kanilang organisasyon at kung meron silang mga naisip na solusyon doon sa mga problema na yon. So hindi lang dito sa bribery scandal tayo tututok, kundi doon sa ibang problema pa para sila din ang magbibigay ng mga rekomendasyon para gumanda at umayos yung Bureau of Immigration. Okay, itong si Jack Lam na hindi Filipino national, no? I think he's a Chinese national from Macau. Ay kabilang ba ito sa mga ipapatawag ninyo? Gagawa tayo ng paraan na maimbitahan siya o hindi, kung hindi man yung kanyang mga representatives dito dahil he's conducting business here, I am sure meron siyang mga representatives na pwedeng humarap para sa kanya. Okay, Senador, sa ibang usapin naman, may alingas-ngas nga ba ng kudeta kontra sa pamumuno ni Senate President Coco Pimentel? Wala po akong naririnig na ganyang mga usapin, at least on my end, siguro hindi ako kinakausap. Pero ako personally, I am satisfied with the leadership of Senate President Coco Pimentel. Okay, dito naman sa usapin ng martial law, sinabi niyo po kahapon na prepare for another dictator. Ano ang ibig sabihin niyo rito? Do you think there's a dictatorship in our immediate future? I believe so and I feel so dahil alam niyo tong si President Duterte, unang-una presidente siya. Kailangan lahat ng lumalabas sa bibig niya, siseryosohin natin. At seryosong issue ito. So mas maganda nang naghahanda tayo dahil kung hindi tayo maganda, sabihin natin nagbibiro lang yan, tas bigla nga mag-declare, di tayo po magugulat tayong lahat at wala na tayong magagawa by then. Okay, kung maalala ninyo, nung last year, nung pinapalutang pa lang yung pagtakbo niya bilang presidente, pinapauna niya nagta-trial balloon din siya. Tapos biglang umaatras, di ro siya tatakbo, tapos biglang tatakbo, tapos eventually nga tumakbo, di ba? Ganon din yung sinabi niya na pagpatay niya sa mga kababayan natin. So sinabi rin niya nung campaign, pag ako tatakbo, papatay ako ng tao, papatay ng tao. Pero sinasabi niya, hindi, yung pagpatay, hindi raw niya pwedeng gawin yan bilang pinuno, tas biglang gagawin na naman. Until ito nga nangyayari. Ganun din yung pagpaalis natin sa Estados Unidos, paglayo natin sa US at papunta sa China, ilang buwan din niya paulit-ulit fino-float yan. So itong ginagawa niya ngayon, ilang beses niya pinapalutang yung martial law, malamang dyan din po tayo pupunta. Okay, si Pangulong Duterte also dared the military to launch a coup if they want to. Anong masasabi niyo rito? Alam naman niya kasing professional yung ating armed forces at hindi gagawin yon. Kaya nagpapasikat lang. Pero ako naman, hinihikayat ko yung mga sundalo natin na reviewin na nila yung mandato nila sa konstitusyon para malaman nila kung ano lang yung mga limits ng kanilang commander-in-chief, kung ano yung pwede at hindi pwedeng gawin at kung ano yung bawal at hindi bawal na utos. Kasi baka dumating sa panahon na mailalagay sila sa ganung sitwasyon na bibigyan sila ng illegal and unconstitutional order. Okay, pero sir, alam niyo naman, yung ating bansa ay may kasaysayan ng coup attempts. No? You personally have been involved in at least one. No? So, what would it take for the military to become restless at gumawa ng ganong klaseng aksyon uli? Sa aking pananaw ngayon wala namang issue ng mga korupsyon sa armed forces, walang grumblings na within the ranks. So buo yung armed forces. Pero meron din tayo sa kasaysayan natin nung EDSA 1 at EDSA 2 na gumalaw bilang organisasyon ang armed forces para itulak ang kanilang true constitutional mandate, which is the protector of the people in the state. So nung EDSA 2, nag-withdraw sila ng support sa sitting president and it was declared constitutional. So yun, pwede nilang gawing basis. Yun ang tinitingnan natin dito. Kasi ako, I believe yung martial law na sinasabi ni President Duterte, hindi naman ito yung constitutional martial law. Kasi may nakalagay na checks and balances doon, yung
kailangan may concurrence ng Kongreso at i-check ng Supreme Court yung validity. Pero sinasabi niya na wala siyang pakialam sa Kongreso at Korte Suprema. So, aking paniniwala, ang gusto niya mangyari dito is a revolutionary government. Magde-declare lang siya ng martial law, then after that, ipapasara niya na yung Kongreso at Korte Suprema, tapos revolutionary government na ang nakatayo. So, ganun din gagawin niya sa ilang media outfits, ipapasara niya. So, by then, wala nang makakapagreklamo. Yan po ang kinatatakutan natin na senaryo. Okay, tungkol naman doon sa stabbing incident doon sa inmate ni si JB Sebastian, ano? Sinabi kasi ilang beses po inulit sa amin ni Justice Secretary Aguirre that you're one of those who was behind that stabbing, no? Kayo raw ang nag-udyok o you offered the deal to one of the inmates dun sa Bilibid para saksakin itong si JB Sebastian. Just a reaction, Senator, to that accusation. Okay, unang-una, I categorically deny na meron akong involvement dyan sa issue na yan. Malaking kalokohan po yan. Talagang script na napaka-imposible. Ano? Wala akong reason kung bakit ko gagawin yan. Pero nakita nyo, even do sa press conference ni Secretary Aguirre, sinasabi niya, yun daw, minention daw ako. Pero sinabi niya, wala raw ebidensya na that would warrant a further investigation sa aking involvement. So parang nilabas lang yung pangalan ko para madungisan. Pero ngayon ang ginawa ko diyan, nagpasa ako ng resolution para nga imbestigahan yung issue na yan ng malalim. Pero inuupuan ilang buwan na nito ni Senator Gordon kasi nga pag pinatawag natin yung mga tao na yan, ilalabas yung katotohanan. So, wala pong, wala pong kwentang script yung ginagawa na yan nila Secretary Aguirre. Okay, dumako naman po tayo sa death penalty na itinuturing na isang prioridad ng Kamara at pati ng Pangulo noong kampanya. Pabor din kayo na ibalik ang parusang kamatayan. Ganun din ba ang posisyon nyo ngayon? Nung kampanya po, ang aking proposition was magkaroon tayo ng stronger laws against illegal drugs para gawing deterrent ito kasi dito sa Southeast Asia in particular, tayo may weakest na batas ukol sa drugs. Kaya nagiging pugad ito ng mga foreign drug lords. So yun yung aking trust na gawing death penalty lalo na for the foreign drug lords. Pero under this environment na talagang inaabuso yung kapangyarihan na kahit sino na lang pinapatay arbitrarily, kailangan nating mag-step back at i-review. Dahil alam nyo, nung nakulong naman ako, maraming mga kababayan tayo na ando doon sa kulungan na nabubulok doon na mga fall guys lang. O kaya dahil kulang sila sa abogado na magagaling, kaya ando doon sila. Kayon kung magkakaroon tayo ng death penalty without strengthening yung ating judicial system, darating yung panahon na marami tayong mabibitay yung mga inosenteng tao. So, yun yung aking reason kung bakit kukontrahin ko itong death penalty proposals nitong administrasyon na to kasi iba yung kanilang target, iba yung kanilang objective. Okay, pero anong sentiment ngayon sa Senado? Kung magkaroon ng botohan anytime soon, sa palagay nyo, you would have the numbers to oppose a death penalty law? Opo. Sa aking paniniwala, hindi po ito lulusot. Dahil marami hong nag-express ng sentimiento na against sila rito. Dahil bukod sa iba nga yung pananaw nitong administrasyon na ito, parang masyadong mura yung buhay dito sa administrasyon na ito eh. So, among other religious or deeper reasons, so I feel kakaunti lang ang magtutulak ng death penalty dito. Itong pivot naman, ang so-called pivot ng Duterte administration from strong U.S. alliance to being more open to China and even Russia, which is now
one of the adversaries of America. Ano naman po ang nararamdaman yung sentimiento sa armed forces, yung mga dati yung colleagues sa militar? Are they enthusiastic about this? Are they very open to it? Or meron kayong nararamdaman na opposition or grumbling? Dahil nga, matagal na nating kaalyado itong Amerika. Ngayon, nagbabago na. Sa punto na yan, talagang concerned yung mga officers, from generals hanggang mga lieutenants, kasi nga traditional ally natin yung Estados Unidos. So, tinitignan nila, even nga sa mga gamit lang natin ng ating sandatahang lakas, sanay sila sa mga Western-made na equipment. So, hindi nila nakikita na, or malaking adjustment ang mangyayari kung biglang suddenly ang gagamitin ng mga gamit ay mga from China or Russia. So malaking adjustment yan at so concerned sila. However, being professionals that they are, hindi naman ito umaabot sa punto na parang magkukudita na o kung ano man ang gagawin. So sila, tuloy lang yung kanilang paggawa ng kanilang mandato. Okay, maraming salamat sa inyong panahon, Senator Antonio Trillanes IV. Maraming salamat po sa inyo.